Be careful of Trillanes. Be careful of Trillanes. Bantay kayo. He will sell you to the devil. Pag yan nakaupo, patay. So let me address to, punta na naman ako sa military. Alam mo, yung mga buang na yung NPA, they are collecting taxes everywhere. Everywhere and anywhere. Kaya may pera. May pera talaga yan. Yung kaibigan ni Bibot, mga yaman yan. They own almost half of Europe, probably. Kailangan ko i-repair yan because itong sa insurgency, binisaya, dito ako magtutok dito sa aking may isang problema tayo. Yung human trafficking. It's not only the people na with nasa utak yung selling as slaves, you know. Itong mga NPA, kinukuha nila yung mga anak, dinadala nila sa ibang lugar. Kunin ninyo yung bata at isauli ninyo sa nanay pati tatay. Because a child, a minor, should not be separated from the family home. Kaya ako rin napunta dito kasi Mindanao remains to be a problem. Kaya si Castigliones, sabi ko, ang land reform kasi niya covers only yung mga hindi nga agricultural yung government. Sabi ko sa kanya, ibigay na ninyo yung lupa. Lahat ng makita mo sa gobyerno, ibigay na ninyo sa tao. Wala naman yung naka-ano na yan dyan. Hindi naman nagagamit. That is not being utilized for productivity. Huwag kayong paano dyan sa komunis na. Pag nagkasabit-sabit kayo, sinabi ko na sa inyo, di ba? I assume full responsibility, especially in prosecuting the war against the insurgents. Ulihin ninyo. Pag magdemanda, sabihin mo, huwag mo kami i-demanda. Demanda mo sa Duterte. It's a crime. And if the child is inside the house, there is already a crime committed. So you do not need a warrant to go in. Puntahan mo sa loob, kunin yung mga bata at isauli mo at the earliest opportunity doon sa mga... Is there anything else that yung equipment, I can say, will see if si director, both directors can help you out. Pero kung ako, magbigyan lang kitang isang grader, isang tractor siguro, it's probably not. Huwag ninyong ipahiram sa iba at huwag kayong pumayag na dali ng paskisino ro sa ibang lugar. Kasi masira agad siya. Lalo na yung hindi iyo, gano'n yan. Magamit na, hindi man ito atin, sige lang. Kung sa inyo yan, di alagaan ninyo ng gusto. And I know that you'll be very strict in the handling of this equipment. Just give me kay Landel. Kano po ng pera dyan? Punto lang, funds are available. Buhok ng mga linggo, ayaw kunin mo. Okay lang. May problema. So, ganito na lang, send your representatives here. Do not ask them to go to Manila because it's quite, even if you have the money, the traffic will kill you. Pero sa bagay, ngayon,
Okay naman. Medyo maluwang na raw. I've not been there sa itself, pero maluwang na raw. So ulitin ko, yung projects na maibigay, there is no need for you to go to Manila. Somebody will come back a week after to make the assessment. At kami na bahala doon. I'll follow up the progress of yung galaw ng tao. So, yaman siguro. We build the importante rin para makapasok ang military sa mga barangay, mga equipments. So, Gob, may sabihin ka pa. Maraming salamat po, mahal na Presidente. Now, with regards to the LCAC po, me personally, I'm very, very worried kay your term will be ending. Tapos, sayang ang achievement na ginawa natin. Ako, na-experience ko na yung nakalaban ko yung INPE noon, together noong 1986. If you will remember, sir, Mr. President, kayo yung kinuha namin na piskal nung may hinuli akong si Father Bianchi na pare noon. Kasi under Region 11 pa tayo. Kayo yung piskal po na tumulong sa amin, kami ni Colonel Adan. Pagdating ng 86 to 88, nag-alsamasa po ako. Pero because of that, natalo si Mama. Alam yan ni Secretary Bello, na-disband yung alsamasa ko, na wanted ako sa NPA. Magpasalamat lang ako sa gobyerno at lalo na sa Philippine Army, pinituksyonan nila ako. Ipinasok nila ako sa Army for 5 years para maproteksyonan ako. Tapos bumalik ako pagka politiko ng 94. Ngayon na naman, ito na naman, ang dami na namin ginawa rito sa LCAC. Tinulungan kami ni Senator Bongo. Ang dami ko nang napasurrender. Tapos, ano ang mangyayari na naman sa akin o sa amin na wala na protection sa amin pag natapos ang term mo? Ang request po namin, may continuity. Dapat isa sa administration ang continue ng lahat ng ginawa niyo po, lahat ng achievement. Kasi baka pag iba ang presidente, tanggalin lahat yan. Paano na kami? Kailangan may continuity. Kailangan kumbinsihin natin si Inday Sara or Senator Bongo. Yan lang pala. Inday Sara is not running. I have really put my foot down. Naawa ko sa anak ko. Ang politika nito sa kababuyan. Lalo na Trillanes, pati yung anak kong 16 years old, ginawa pa noong drug lord. So be careful of Trillanes. Be careful of Trillanes. Bantay kayo. He will sell you to the devil. Pag yan nakaupo, patay. Ako, sabi ko sa mga Pilipino, pag na yan ang naging official ninyo, di kayo, walang ginawa, walang hiya yan. Totoo lang.